Operation Tulong USA. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Ang inyong lingkod ay muli maglilingkod ng pambayan dito sa ating Utusan.tv. Ang kauna-unahang internet television station sa buong mundo na nagbe-broadcast sa loob ng inyong Facebook. Lalo-lalo na sa ating mga ka-OFW na ang tanging libangan ay ang magdukdok sa loob ng kanilang mga Facebook. Kaya ito po ay isinagawa ng inyong lingkod through our research para sa ganon ay makapaglingkod tayo ng lubusan sa ating mga ka-OFW na nasa 72 bansa na ngayon ay nanonood. Mamaya lamang ibabasahin ko sa inyo ang listahan na kanina ay pinagtyagaan ko na isulat para sa ganon ay malaman ninyo kung saan-saan yung mga bansa. Dahil kung minsan sinasabi ko ang ating mga tagapanood ngayon ay 72 countries. Ano-ano ang mga 72 countries na yan? Mga ka-Pilipino, sasamantalahin ko pagkakataon ito para basahin sa inyo. Pero bago yan, nais ko muna ipaabot sa inyo ang aking personal na dalangin na sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman, sa inyong mga problema, ang inyong homesick, yung lovesick, ay, napasama yung lovesick. Ba, ikay kasama Kalpito, oh. Mag-isa si Kalpito sa daigdig niya. At, ang mga nasa mga pagamutan, nasa kung saan man kayo na mayroong sakit, damin ninyo ang aming personal dalangin sana iigi na kayo sa inyong mga karamdaman upang manumbalik ang dati po ninyong kalusugan. At mula sa Los Angeles, California, na kung saan ang ating studio, mamaya ay ipapasyal ko kayo sa Pilipinas, mga ka-Pilipino, na kung saan ay namimiss din natin ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Pero bago yan, nais kong basahin yung pangalan ng mga bansa na 72 dahil nagtataka kayo, itong si Kalpito kung ano-ano mga sinasabi, 72 countries. Ano yung mga countries na yan? Mga ka-Pilipino, ito po. Nangunguna ang USA, pumapangalawa Philippines, Saudi Arabia, Australia, Canada, United Arab Emirates, United Kingdom, Japan, Kuwait, Hong Kong. Yan ang mga nangungunang 10. Ang Qatar, Bahrain, Singapore, Jordan, Cyprus, Israel, Taiwan, Italy, Malaysia, Belgium, Korea, Spain, Egypt, Lebanon, New Zealand, ano ba itong naisulat ko? Hindi ko na tuloy mabasa itong Austria. Kalpito talaga, oh. Para ka kasi magsulat, parang doktor, hindi ka naman doktor. Ireland, Norway, India, Anonymous Proxy. Itong Anonymous Proxy, ito hindi mabasa siguro ng software ng aming SGMON na nagmamonitor. Kaya inilagay na lamang sa number 3 na country, Anonymous Proxy. Ang pang 32, Macau, Mexico, Cote d'Ivoire, Romania, Greece, France, Oman, Bangladesh, Netherlands, Morocco, Portugal, Nigeria, Switzerland, Denmark, Sweden, Iraq, Isles of Man, Vietnam, Turkey, Russia, Ghana, China, Sri Lanka, Brunei, Darussalam, Europe, Thailand, Azerbaijan, Bahamas, South Africa, Aruba, Mozambique, Indonesia, Peru, Cambodia, Libya, satellite provider, number 67. Nandun yung satellite na nagmamonitor sa atin. Hindi sinabi ko anong bansa yun, pero pang 67 na country. Algeria, Angola, Finland, Trinidad, Brazil. Yan mga ka-Pilipino, 72 lahat ang mga countries na nanonood sa kasalukuyan dito po sa ating broadcast. Na kung hindi ko sinasabi na bawat bansa ay nanonood ang bawat populasyon. Maaaring isa nanonood na Filipino naroon sa bansang iyon. So at least we have 72 viewers sa kasalukuyan. Ayan. At mga ka-Pilipino, sa YouTube naman, chinek ko kanina sa analytics ng YouTube, yung mga nagbubukas sa mga inire-reply natin doon, ay nabawasan ng 10 country. Yung nagbubukas sa araw na ito. Dati-dati ay 100, ngayon ay naging 90 lang. Yung pang 90 ang Bahamas. At yung nangunguna ngayon, very ironic, ang nangunguna 10 ay ito. Babasahin ko nakatutuwa. Ang nangunguna sa YouTube na nanonood sa araw na ito, nanood, sa ating mga inilagay doon ay New Zealand, Greece, Belgium, Nicaragua, Singapore, Bahrain,
Laos, Saudi Arabia, Nigeria, at Brunei. Walang Philippines, walang Saudi Arabia. Sa araw na ito, mga ka-Pilipino, very ironic. At ngayon, ay ipapasyal ko kayo mula sa Los Angeles, California, United States of America. Magtutungo po tayo sa Manila. Ewan ko kung Manila ito or somewhere in the Philippines. Sa magitan ng kilalang author, kilalang public service woman, at the same time, katuwang natin sa OFW. Wala iba, mga ka-Pilipino, kundi ang inyong hinahangan at ang inyong kaibigan sa Facebook, walang iba kundi si Mike Portes. Mike Portes, magandang umaga dyan sa Pilipinas. Magandang umaga mula sa Pilipinas, Kuya Manny. Wow! Nakita ka na ngayon ng iyong mga tagahanga in actual and personal. Kaya batiin mo lahat ang mga 72 countries na ngayon ay nanonood sa kasalukuyan. Magandang umaga sa lahat ng mga OFW, sa aking mga kababayan Pilipino, kung saan sa aming parte ng mundo. Magandang umaga mula sa Pilipinas. Medyo humid pero masarap pa rin ang umaga. Maraming tilaok ng manok at maya-maya iingay na ang mama magtataho. Yan ang namimiss ko, tilaok ng manok. At yung mga nababangga ko sa karsada, yung mga baboy, mga aso, mga pusa na naglalagad at yung mga manok na naghahabulan dyan sa karsada. Ngayon ay gusto ko simulan ang ating pagkukwentuhan. First of all ay ikaw ay saan nakabase ngayon? Parte sa Manila o sa Philippines? Sa Paranaque po ako ngayon nakabase. Sa Paranaque. Meron ka bang business dyan sa Paranaque o ikaw ay nagtatrabaho sa ibang kumpanya o sarili mong kumpanya? Actually po, may home-based business po ako. Mula pa po ito noong 2004. Mula po sa pagiging OFW, naging domesticated housewife po ako sa Saudi Arabia. At doon ko po natutunan maging web designer. Nag-self-study po ako. At mula po sa pag-self-study, nagkaroon po ako ng negosyo sa awan ng Diyos. Ito po ay aking home-based business going on for 9 years. Magtungo tayo doon sa binanggit mo na ikaw ay dating OFW. Paano natin ipapaliwanag ito, Mike? Opo, bali po naging flight attendant po ako ng Saudi Airlines sa loob ng 5 taon. Tapos po noon, since nung nag-asawa po ako, nag-decide po ako mag full-time housewife at tumira po ako sa Saudi Arabia ng 10 taon. At dun 10 mga taon na naging nanay po ako, since sanay po tayo hindi mapakali sa bahay, maski may 2 anak na inaalagaan, naglulutok, sinera, yaya, lahat-lahat. Pag wala po masyadong ginagawa, nag-aral po ako mag-resign. Nabanggit mo ang tungkol sa nung ikaw ay nag-asawa na nirahan sa Saudi Arabia. Ito ay hindi sa nakikialam sa buhay ng may buhay sa kalpido. Yung bang napangasawa mo ay Arabo o Pilipino? Siyempre Pilipino. No offense sa mga may asawang foreigner. Kasi po, ito po ay aking matagal na naging nobyo ng case. Naitanong ko yun kasi nung ikaw ay nag-asawa, nanirahan ka sa Saudi Arabia. Kaya nabuo sa aking isipan. At any rate, ito ay magsisilbing pagkain-kaisipan at inspirasyon ng ating mga ka-OFW dahil mula sa iyong pagiging OFW, umuwi ka at nag-aral, self-study, para sa ganun ay makapagtayo ng sariling negosyo at ngayon ay pinatatakbo mo ang sariling negosyo. Ano itong negosyong ito? Opo, yung negosyo ko po bale, it's all about web design. Nag-graphic design po din kami. Ang web design po, gumagawa po kami ng websites. Ang purely home-based business po ito, so wala po kaming overhead cost, kaya naibibigay namin ito sa mababang halaga as compare sa iba pong web designers na may kumpanya. Kasi po ang isa pong pakay kung bakit ko din po na buo itong negosyo ko is magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kasi usually pag sinabing website, iisipin nila, ay, mahal yan. So, ginawa po namin budget-friendly sa mga Pilipino ngayon para hindi naman po sila mainit. Kumbaga maging bukas sa kanila
ang pagkakaroon ng online presence through our website. Ayun. Ang ibig sabihin, yung mako-consider ka na dahil may mga kategorya yan, so mako-consider ka na webmaster. Ganun ba 'yon? Ang tawag diyan. Opo, ganun po. Opo, ganun nga po. Web nanny ang gusto kong matawag sa akin. Yaya ng mga website. Meron ba naman ganon? Okay. Hindi ito, right up ako eh. Dahil ang gumagawa ng website ay hindi nga naman talaga napupunta ka roon para ibigay mo yung ipagpagawa, kundi pwede na ito by online. Kaya tama yung ginagawa mo na home base para sa ganon ang mga overhead na dapat pang ibayad sa outside office ay matitipid at iyon ay maibabawas mo doon sa kliyente mo. Na ikaw ba ay sa Pilipinas lamang gumagawa ng website or may mga, dahil siyempre nasa online yan, meron ka din bang kliyente from other countries bukod sa Pilipinas? Opo, marami po akong kliyente from abroad. Usually po, ang mga kliyente ko po from abroad, either may asawang Pilipino na may negosyo sa abroad, kaya talagang ang kaya inline po sa mission ng aming negosyo na empowering the Filipino entrepreneur. Para kahit nasa ng Pilipino, nandyan po ang aking negosyo na tinatawag kong Fashion Overdrive New Media. At saka kilala mga Pilipino sa web designing at graphic designing at maging sa pagiging wizard sa computer. Ngayon, magtungo naman tayo sa area na kung saan ay lalo kang kilala bilang isang author. At bago tayo magtungo doon sa iyong libro na may title na Dove na nasa naka-release ngayon, gusto ko munang maipaliwanag mo yung nababasa ko sa iyong backgrounder hinggil dito sa na pelikula ba o paano ba ito? Anong title nun? Parang anong title nun? Ano naman po to, hindi po to GP. Sa mga batang makikinig, baka kasi masyak sila sa title ng sinulat ko. Sinulat ko po ang Minsan May Samputa noong 2004 sa Saudi Arabia. Mm-hmm. Ito po ay isang allegory ng isa po itong allegory. Doon ko na lang po sasabihin kasi mawawala po ang surprise nun eh. Mm-hmm. Bali, ito ay isang reaction ko sa nangyayaring fiesta elections at ang walang paking pagboboto sa mga walang kwentang opisyal. Mm-hmm. Kaya po naisulat ko yun. Hindi ko po alam na marami na po pala nag-share nitong akong ito na sa blog site, sa mga pinoward na email. Nalaman ko na lang po ito nung nilapitan po ako ng isang aspiring na young director sa pangalan Sarah Rojas. 2010 po nangyari. So, nung nalaman ko po, nagulat ako. Sabi ko, paano mo nalaman yung akbakong ito? Ayun pala, nung binugel ko, ang dami na palang kumakalat sa pala, hindi ko alam. Mm-hmm. So, mula po noon, nanalo po ito ng isang pato sa indie film produced by Google Productions. At sa awa po ng Diyos, kami po ay pinalad na naging opening film ng Sinalaya 2010. Tapos po, naipalabas na rin po ang Minsan May Samputa sa Ganap na Babae. Ang international title po nito ay Garden of Eve sa California, sa Utah, at sa New York. Yes. Okay. So, ito ay doon nagsimula yung pagkakilala sa iyong pangalan dahil doon sa nang minsan ako IP. Ganon. Di ba? Yes. Opo. Parang ayokong sabihin yata eh. Hindi bali maganda. Maganda kasi kung binabasa. Pero kapag ka sinasabi,
ay may delikadesa din kasi si Calpito eh. Kahit na ako ay si Halik Cake at si Palatawa, pero kuminsan ay dala-dala ko ang pagiging Pilipinong delikadesa. At any rate, ito ay tumanggap ng maraming mga award at gayon din ang pagkilala sa uri ng pagsusulat. Ngayon ay magtungo naman tayo doon sa inilabas mo na libro. Itong nakita ko, ang title ay Dab. Akala ko dahil yung award na binibigyan ng KBP ay the Golden Dab. Akala ko ito kaya yun. So nagkaroon ako ng lalong curiosity doon sa iyong inilabas na libro ito na ikaw ang sumulat. May title na The Dab. Kailan mo inilabas itong libro ito? Last year lang po yun. Ang una pong lumabas po yung Minsan May Santico sa Writings 8. Ang publisher po natin is si Tatay Jobo Elises na naka-base po sa New York. Isa po siyang veteran. Napansin po niya kasi yung aking pagsusulat doon nasa aking Minsan May Isang P. At ayun, binigyan niyo po ako ng pagkakataon na magkaroon ng libro kung saan ang pangalan ko po ay nasa front page. Ayun po. Ayun, Dark Files naman po, lumabas po yan last year sa Amazon.com. Hanggang ngayon po ay available po yun. Ngayon, since sa akin po ay ang aking pagsusulat ay passion at hindi po ito isang paraan upang magkapera, naisip ko since bigay po ito ng Diyos sa akin bilang isang talento ay napag-desisyonan ko po na ibigay po ang royalties ng aking libro sa dalawang bata. Ito po ay si Jessa na scholar ng Project Malasakit by Cara David at si Baby Mark na 2 taon na ngayon na noong panahon na ay nangailangan po siya ng liver transplant. Sa awa po ng Diyos, nagkaroon na po siya ng bagong liver. Nasa Taiwan po siya ngayon. Hi, Baby Mark! We're so happy. Masaya po ako. At naging kasama po namin sa isang online bayanihan ng maraming Pilipino sa Japan, sa maraming bansa po sa pamagitan ng Facebook at sa aking libro. Ang napansin ko ay si Tatay Jobo ba? Tatay Jobo? Ano ba ito? Tatay Jobo? Okay. Napansin ko ito si Tatay Jobo ay napakaraming mga natuklasang writers through Facebook and bloggers. Ang ipinagtataka ko, no? Bakit hindi niya ako matuklasan? Sasabihin ko kayo. Babanggitin natin. Bakit ang kayo pang libro? Sa halip, iba nakatuklas sa akin para mag-publish ng aking libro. Palagay ko, Kwan. Matindi ang kanyang kategory, kaya pasado kayo lahat. Si Calpito ay hindi makapasa. Yan. Kaya lang ang kanyang nilapitan at inalok na maglabas ng inyong mga sinulat. Ayun. Kaya ako'y nagagalak dahil kayo ay natutuklasan, lumilitaw ang hindi maitago na kinang ng katalinuhan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa panitikan. Yan ang pwede kong may pagmalaki. Ang way of writings, mga kabalibino at mga ka-OFW ninyo ay kay gagaling. Binabasa ko nga meron diyang way of writings na napakasimple pero ang dali mong unawaan. Meron din naman dyan napakalalim na very philosophical at ang teorya ay kakaiba na pwedeng may pagmalaking uri ng literatura. So, iba-ibang mga nakikita ko riyan. Merong mga magagaling na sumulat ng tula, merong magagaling na sumulat ng narrative poetry, at iba't ibang uri. Dito ko nakita sa Facebook. Pero ang hindi ko lamang ngayon nakikita
ay yung reaksyon ng mga inventor. Dahil naglalabas ako ng aking serye na mag-invento tayo. Pero wala akong nakikita na ni isa na makilahok doon sa aking serye na yon na mag-invento tayo. Binibigyan ko sila ng laya na yung para bang hinihikayat na lumapit para sabihin kung ano ang kanilang mga imbensyon. Dahil gusto kong makatulong sana doon sa mga maraming mga ideyang mga Pilipino na hindi nila maipapatent yung kanilang mga imbensyon. Yun ang dahilan kung bakit mayroon akong tinatawag na mag-invento tayo. Na maging yung libro na inilabas ko ay 3 uri, hulahok, imbensyon at recipe at iba pa. So, gusto ko sana na hikayatin din sila na hindi lamang yung pagsusulat ng tula, hindi lamang yung pagsusulat ng narrative or short story or novel or biography, kundi linangin ang ating kakayahan sa invention at magandang mga ideya. Yun. Ay, totoo yan. Totoo po yan. Mayabong po ang isipan ng mga Pilipino para sa mga ganyan. Iyon ang aking napapansin nga lamang. Kaya, ito ay panawagan ko sa inyo na huwag kayo matakot na sabihin sa inyo, sabihin dito sa aking portion na mag-invento tayo kung ano yung mga nanaas sa isip ninyo. Dahil ito ang lihim ng mga natatakot na baka gawin yung inyong idea. The moment na inyong idea ay na-publish, let's say, sinulat ninyo dito sa Facebook, may petsa. Halimbawa, ang inyong idea ay bigyan ng malinaw na paningin ang 2 mata para maging 6 ang mata. Yung idea ninyong yon, kapag ito ay nailagay sa naisulat, naipublish dito sa Facebook at mayroong date, kung halimbawa mayroong nagpa-patent noon at nalaman ninyo, pwede ninyong i-claim na yon ay sarili ninyong idea sapagkat na may petsa yung pagkakasulat ninyo rito sa Facebook at against doon sa later na pagkakapublish ng pagkakapatent ng naturang idea o invention na yon. Kaya malaki ang may bago ngayon na batas hinggil diyan sa patenting ruling. Kaya ako'y nagagalak kung sakali na kayo ay makilahok dito. Hindi naman sa pagyayabang 11 ang aking patented and copyright na imbensyon dito sa Amerika. Kaya alam ko ang pamamaraan. Kaya naman, iniingganyo ko kayo na makilahok dito sa kaunlaran ng ideya ng sibilisasyon. Yan ang aking panawagan. Ngayon, magbalik tayo kay Mike Cortez. Ito bang ito ay napag-uusapan natin para magsilbing inspirasyon sa mga writers. Ito bang inilabas na libro mo, yung The Dove, ay paano ang royalty ba ito o sarili mo o paano ang kalakaran niyan? Para sa ganun, at least malaman ng mga iba pa na gustong lumapit kay Tatay Jobo. Bali, ang ano po kasi dyan ay print-on-demand system, ang sistema ni Tatay Jobo. Unlike po sa Pilipinas kasi hindi pa po available yung ganyang sistema dito. Ang offer po dito, kailangan maglintag ka ng libo-libong kopya bago ka magkaroon ng sariling libro. Pero po kasi si Tatay Jobo na nakabase sa New York, ang sistema niya po print-on-demand. Kumbaga kung may order, dun lang po ililimpag ito. So, ang overhead cost naman po ay napakaliit. So, napupunta po talaga ito sa, kaya po nabibigay po ang libro sa mababang halaga na napaka-high quality, glossy, maganda ang papel. Ngayon po, ang libro ko po na The Dove Files, I get $2 royalty for each book. Yung unang edition po, lalabas na po kasi yung pangalawang edisyon within the year kasi po marami po ang mga manunulat nating Pilipino na nagsulat ng kanilang mga reaksyon sa mga na napaka-artistic din po ng pagkakasulat kaya naisip ko po na bigyan din sila ng pansin at isama po sa pangalawang edisyon ng The Dove Files. Ang royalties po ng unang edisyon ng The Dove Files, sinabi ko nga po, I get $2 royalty. Yung $2 royalty na po yun,
ay binibigay po ang kada dollar sa isang scholar na si Jessa, scholar po ito ng Project Malasakit by Cara David, at isa po at si Dave Remark na kaka-liver transplant ng sa Taiwan. Kaya pala abonado ako doon sa aking kuwan. Doon sa aking libro. Kaya natatawa ako nung kausapin ko isang ambasador. Sabi ko, alam mo na may libro akong inilabas, right? Hindi pa? Ako. Hindi mo alam, di ba? Hindi mo alam. Ako po sa page. Naglabas ako ng libro. Itong librong ito ay mababawas ang $2.50. Ano yon? $1 na ibibigay ko sa sino man may-ari ng libro na naka-invest doon sa pabrika na itatayo ng inyong lingkod yung nano-wind energy system. So, siya may-ari. $1 ang kanyang investment doon. Yung $1 ay pwede niyang i-claim yung coupon, yung nasa page 127, doon sa opisina ng OFW $1 One Factory. Yung 25 cents mapupunta kay Jig Snugid. Yung 25 cents mapupunta kay Dundun Lanusa. Pero natapos na ang problema ni Dundun Lanusa. Kaya pinag-aaralan ko ngayon kung kanino ko ibibigay yung 25 cents na yon. So, kung suma total, $2.50. Kung ang royalty ay $2, abonado pa ako ng 50 cents. Ngayon, ngayon ito ang masaklap. Kausap ko isang ambassador dito sa Amerika. Ang sabi ba naman niya sa akin, yung project mong yan, Kuya Manny, ay para kang Chinese. Embedded na yun, yung $2.50 mo. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, mahiya-hiya ka, ambassador. Sabi ko. Dahil, first of all, hindi ako nagbigay ng presyo sa Amazon.com. Ang nagbigay ng presyo yung publisher ko. Kung magkano lang ibibigay niya sa akin, hindi ko alam. Sabi ko, kung $2, abonado ako ng 50 cents. So, mahiya-hiya ka kung sasabihin mo sa akin na parang Chinese, yan na may embedded, yung $2.50. Ang nagpipresyo sa akin, libro, ay hindi ako. As a matter of fact, nung i-publish yan, 10 lang binigay na kopya sa akin. Sila na ang bahala lahat. Ang 10 lang ay 10. Sabi ko. At itong pang 10 ay bibigay ko sa iyo, regalo ko sa iyo. Yan, bibigyan ko ngayon ng pirma. At any rate, napag-uusapan kasi yan dahil nakakahiya talaga. Iniisip ng mga politiko, mga political positions, isipin mo yun ambassador. Isipin niya embedded daw yung iniregalo ko na binaliktad ko ang principle na sa halip na yung $1 One Factory, magbibigay yung OFW ng $1 para magkaroon ng factory ang Pilipino. Sa ako magbibigay ng $1 mula doon sa aking libro na pinag-isipan ko, pinaghirapan, para man din ay maitayo ko lamang ang katotohanan na ang $1 One Factory ay pwede natin paunlarin ang ating bansang Pilipinas. Sapagkat sa 8 milyong OFW na nasa labas ng ating bansa sa $1, that is $8 million, equivalent yan ng 320 million pesos. At dahil sa nakaintindi ako ng imbensyon, makapagtatayo tayo ng 6 na pabrika dahil sa 320 million pesos mula sa $1 ng OFW. Meron ba nakaisip dyan ng mga politiko? Hindi nila maiisip yan sapagkat hindi naman sila inventor. Hindi naman sila mga writers. Sila ay buksingero, singer, anak ng presidente. Paano nila maiisip ang kagalingan ng ating bansang Pilipinas na sana in 20 years ay magiging maunlad ang ating bansang Pilipinas? Kaya no vision at all yung mga politicians natin na yan. Kaya naawa ko sa ating bansang Pilipinas. Katulad ngayon yan, eleksyon na naman. Di ba? Opo, yun nga po yung kinasasama ng loob ko Sinulat ko po yung aking minsan may isang puta ng 2004 dahil sa eleksyon. Ilang taon na po yun, ganun at ganun pa rin. Ang dami na po nag-share. 40,000 shares na po yun over sa Facebook pa lang. Wala pa po dun sa ibang mga blog sites.
ang dami nito po nag-like. Pero, ano po na nagbabago? Di ba, like na lang ba? Share na lang ba? Pagdating sa balota, nga pa din. Hindi ba parang, hindi po ba nagsasawa ang mga tao sa kakakaboto sa mga pare-parang mga pangalan? Parang pareho din naman po ang ginagawa. Nakakalungkot po na mga OFWs pa ang kailangan mag-isip, mga Pilipino sa abroad, at ang ating mga kababayan ang kailangan magtulong-tulong, magkapit-bisip para tulungan ng kapit-Pilipino. Pero yung mga nasa posisyon, ang nakakasamaan loob, yung taxpayers' money po ang ginagawang kapital sa kanilang mga negosyo at sa sariling interest. Katulad yan, yung pondo na dapat mapunta sa OFW. Sabi nila, ubos na raw, wala daw. Paano sila ay kukolekta ng $25 bawat OFW na lalabas? Saan napunta yan? Pagpalaki natin, nandun ang pondo. Kukuha sila ng napakarami empleyado na sa halip na 3 lamang papatakbo niya, kukuha sila ng 3 milyon na magpapatakbo ng mga empleyado. Talaga walang mangyayari. Sa swelduhan na lamang, ubos na yon. Kurakutan pa. Mga Pilipino, panahon na para sa ganon ay mag-isip tayo. Kayong tayo na mga OFW, sino nakapag-isip sa formula na pwede natin paunlarin na ating bansang Pilipinas? Sino nakapag-isip ng $1 one factory? Wala! Hindi nila maisip yan sapagkat wala silang makukurakot. Ikalawa, walang inventor. Hinahamon ko nga yan isang biro ko noon nasa COMELEC, biro, pero kung magkakaroon ng katotohanan, sabi ko, huwag nyo aprobahan ng isang politiko na maging kandidato kung wala siyang isang imbensyon. Para kung meron siyang imbensyon at kapag nanalo siya, itayo niya yung kanyang imbensyon na pabrika doon sa kanyang lugar, ilang pabrika ang may tatayo sa ating bansang Pilipinas? Mayroon nga dyan multi-million na nanalong buksingero. Kung nagtayo siya ng maraming mga pabrika doon sa mga lugar, mga Kapilipino, tinutulungan niya ay kaunlaran ng industriya ng Pilipinas, katatagan na ekonomiya, matutulungan pa ang unemployment. So, mag-isip-isip kayo, kapwa ko ka-OFW, $1 one factory. Magtayo tayo ng factory sa ating bansang Pilipinas. $1. Bawat isa, mga Kapilipino, itatayo natin pabrika. How many pabrikas ang maitatayo natin within 20 years? In 20 years, kung kayo ay maniniwala sa teorya na yan, mga Kapilipino, ang ating bansang Pilipinas ang pinakamaunlad na industrialist country sa ibabaw ng mundo. Isipin niyo yan. $1 lang. Sino makaisip niyan? Maisip ba niyan ni Juan? Ni Ted Pulano Tamparurong? Ni politikong galing doon sa kung saan-saan na di umano ang kanyang anak ngayon ay kakandidatong mayor dahil siya ay senador. Ang sabi ba naman niya ay, yan ang destiny ng aking anak. Anong destiny? Density! Pagdel sa pag-iisip. Ngayon, ay ako'y nagagalak dahil sa iyong mga panulat ay panggising sa katotohanan, hindi lamang para magsilbing gabay ng mga OFWs, kundi gigising pati sa kanilang mga isipan para sa ganoon ay makiisa sa pagpapaunlad ng ating bansang Pilipinas. Just imagine, 8 milyon tayo, mga Kapilipino, kaya tinatawag ko nga ito, OFW Generation Unique. 8 milyon tayo na sa labas. Tayo ang pwede magpaunlad ng ating bansang Pilipinas. At kung merong vision, tayo bawat isa, mga Kapilipino, unlad ang ating bansang Pilipinas. Sapagkat wala ng vision ang ating mga politicians. Why? Simulat sa poll. Kung talagang may vision ang mga naging presidente natin, naging politiko natin, naging leader natin, mga Kapilipino, number 2 tayo sa Asia. Ulitin ko na naman. Number 2 tayo sa Asia, number 1 noon ang Japan. Okay. So, lumipas 50 taon, 60 taon, hanggang ngayon, mga Kapilipino, anong number tayo? Kung napanatili man lamang silang number 2 sa anang Pilipinas, ako ay naniniwalang mayroon silang vision. Pero anong number tayo? Number 9, number 8, mga Kapilipino. Well, asa ng vision ng mga naging presidente natin, mga Kapilipino? Wala! Nilalahat ko! Teka muna, sandali. Baka ako teka muna. Pusa, inumunta ko yan. Ang wrinkles natin, Kuya Manny. Okay, Kuya, kaya... hindi nyo naman
nilinaw, baka akala ng mga followers nyo, ano ko, si Ano? Mike eh. Papatawanin ko muna kayo. Masyado nang mainit ang hangin. Hindi. Ako ay, kita mo kapag ako ay nagsalita, kasunod din ay tawa. Dahil, kung dibdibin mo yan, talo ako. Di ba? Ay, totoo. Oo, talo ako. Kailan? Oo. Pagtatawanan ako ng mga politiko. Yan ang yan. Inatake si Kautito. Di pagtatawanan ako, di ba? Kaya ako tatawa muna. Tayo ay magbalik dito sa ating kwentuhan. Yun ba ay pen name mo or talagang yun ang pangalan mo? Dahil maraming mga PM sa akin, nag-PM sa akin, sabi sa akin, Kuya Manny, bakit ang inilagay mong picture ay picture ng babae, ang pangalan ay lalaki? Siya ba yun? Kaya, ang tanong ko sa iyo, ito ba ay pen name mo lamang o talagang iyan ang dinadala mong pangalan? Actually, ang Mike ko pangalan ko po yan since high school. Pen name po ito. Kasi ako po ay writer mula pa po ng high school. Mula po yan sa kay Mickey Mouse. Kasi sabi ko noon, gusto ko talagang pen name Mickey. Sabi ng editor ko, parang pansit. Ay gano'n. Sabi ko, sige, Mike na lang. Tapos, parang komportable ako sa Mike. Ayun pala, babaeng bading ako. Pagka-graduate ko po, laglaglad ako sa aking paaralan sa Universidad ng Pilipinas kasi doon po walang pake mga tao kung babaeng bading ka eh. So, yun po, bigay na bigay yung aking pagiging babaeng bading hanggang ngayon po. Sa asawa, anak na ako, pati mga anak ko, nasabihin sa akin, bakit Mike, mama? Kasi babaeng bading nanay niyo. Ang ano ka naman po dyan, kasi ang pagiging bading ko, di ba sa English ay gay? Kaya, ayun parati akong gay. Masaya maging gay, di ba? Gay is happy. So, ganun po, parati positibo. Kaya ako parati ko sinasabi, ang people ay laging talo. Okay lang mag-react, okay lang magalit, pero proactive tayo. Huwag tayo padala sa galit natin. Positibo, move forward tayo. Kung anong kayang gawin natin. Kahit saan ka pa dyan, gawin natin yan. Kahit nang titiris ka na, ayaw mo muna kangiti kang tumitiris. Diba? Hindi naman sila magpapayan ng pang-drink cream natin, diba? Ang ating hypertension medicines. Kaya, positibo lang. Huwag tayo masyadong isabi nga ng mga badinge, huwag ikopon. Ganun lang po. Huwag tayo masyadong absorbe. Kaya mapapansin ng ating mga viewers na mayroon na akong hula hook. Mayroon akong saksakan ng joke na sa Facebook. Ewan ko kung alam mo yon. Yung hula hook. Siguro hindi mo naririnig yon. Hindi. Okay. Ang sample noon ay ano ang paborito. Ganito, mga two-liners na joke. Halimbawa, saan matatagpuan ang bansang Kuwait? Saan matatagpuan? Ganun ang mga joke ng hula hoop. Okay. So kung alam mo, sagutin mo. Kung hindi, sumirit ka dahil ibibigay ko yung sagot. Sirit na. Tinatanong niya ako. Kasi binibigyan kita ng sample ng hula hoop. Kung hindi mo alam ang hula hoop. Okay. Sirit na. Sige, sirit. Matatagpuan ang Kuwait sa panitikan. Sa libro. Kasi, di ba yung kama ay Kuwait? Ganon yung hula hoop ko. Halimbawa, saan matatagpuan ang United States? Saan matatagpuan ang Manila, Philippines? Ganon.
Alimbawa, saan matatagpuan ng Manila, Philippines? Considered ka na, bibigay ko na yung answer. Manila, Philippines. Sirit. Okay. Ang Manila, Philippines ay matatagpuan sa Manila, Philip at Ines. Manila, Philip at Ines. So, Manila, Philippines. Pag dugtungin mo yan, it's Manila, Philippines. Ganon yung mga joke ko doon sa hula hoop. Pag-iisipin ko ang mga participants at at the same time, makakalakhak kapag binigay ko yung answer. Ganon yun. So, in-depth, mga in-depth, katulad ng 2 minus 2 equals 0, bakit tama? 2 minus 2 equals 0, bakit tama? Bakit tama? Oh, bakit Ay, tama? ako sa mate. So, ibig sabihin nun, ganito yon. Kaya mag-iisip ka doon sa aking hula hoop. 2 minus 2 equals 0 dahil 2, 2, O. Totoo. 2, 2, O. At any rate, yun ang mga kwan. So, meron akong heavy commentary, meron din akong heavy jokes na i-share sa mga OFWs. Ngayon, ay bakit karamihan sa iyong topic ng sinusulat ay may kinalaman sa patama sa ating bansang Pilipinas? Kasi po, alam mo, nang naging OFW ako, pumupunta po kami sa embassy. Noon po kasi hindi ko alam na tunay yung sitwasyon ng mga OFWs. Nakikita ko lang kung ano yung nakapaligid sa akin. Okay. Nung pumunta po ako ng embassy, nagtataka po kung bakit maraming Pilipino sa court, sa basketball court. Tinanong ko po yung isang Pilipino na nandun. Akala ko naman may event. Nalaman ko po na yung mga tumaka sa amon. Hanggang ngayon po, kinikilabutan po ako recalling kasi winter po iyon eh. So, giniginaw po itong mga naka-t-shirt lang, mga maninipis na damit. So, you can just imagine yung suffering nila na nakatambay lang sila sa court, sa embassy, kasi wala po silang masilungan at hindi po sila makabalik ng bansa. Apektado po ako noon. Mula po noon, tuwing meron po kaming gamit sa abroad na hindi na po namin ginagamit, lalo na po yung mga comforter at lumang damit na pang-winter, dinadala po namin doon po nagsimula yung aking commitment na bakit nagkakaganito ang aking mga kababayan? Tapos nagkaroon po rin ako ng flight attendant po ako ng flight na deport na mga Pilipino. Doon ko po nalaman yung mga pasakit na dinaanan nila sa kanilang mga amo, paano po sila naaabuso, na hindi nabibigyan ng sweldo sa tamang oras, paano po sila sinasaktan. Ay, nagkaroon po ako ng awareness na hindi tama na abusuhin ng aking mga kababayan na yung iba po nung guro pa sa ating bansa. Kaya sabi ko, there has to be genuine change. And ang genuine change can only happen pag nag-iisip ang tao. Hindi po tayo pwedeng mag-ride on sa mga motherhood statements ng mga politician na change. Ilang taon na po nakalipas mula po nang sinasabi natin pinaalis yung diktatorya. Ano na po ba nangyari? Palasak po tayo ng palasak. Bakit? Kasi ganun pa rin po eh. Parehong sayaw, iba lang po ang tugtog. Hindi pa rin po tayo natututo sa ating nakaraan. Sana nga po, sa tuwing eleksyon na kumakalat yung aking akta, hindi lang po sila mag-react sa Facebook. Pag lang po nila ilagay yung komentaryo nila na ang ganda ng akta, naiyak sila, o tama. Huwag lang, sana pagdating sa balota, bumoto po tayo ng mga pangalan hindi kilala, pero kilala sa gawa. Ganun po. Yung mga pangalan na sinalo mo sa integridad. Hindi lang po dahil napakaganda ng tarpaulina, hindi lang po dahil nakikita sa TV. Bumoto po tayo ng tama kung talagang gusto natin umunlad ang bansa natin para matigil po yung pang-aabuso sa ating mga kababayan.
Ang napapansin ko ay hindi ba kayo na nati-threatened na ang topic ngayon na trend na mga napapublish ni Tatay Jobo ay puro mga karanasan ng OFW. So, kung may libro ka lumabas karanasan ng OFW, yung si Juan ay lumabas ang libro niya karanasan at paghihirap ng OFW. Lumabas yung libro ni Juan ay ganun din ang paksahin. So, kayo mismo ay nagkakaroon ngayon ng matinding competition bawat isa. Yun ang nakikita ko. Hindi ba kayo threatened in that area? Actually po, ang sa akin po, kasi blessing in disguise po, like si Raquel Delfin, na-chatteran ko po si Raquel Delfin online sa Facebook, hindi po kami magkakilala. At nakita ko po yung talento, katulad po ng ibang manunulat na may sarili ng libro ngayon. Ang talento po kasi may kanya-kanya kaming market niche. Kung sila, so I don't see any competition at all. Mas maganda na pagbigyan natin at bigyan pansin ang mga talentong yan ng ating mga OFW na magaling sa pagsusulat. Kasi po, ang kadalasan po kasi tinitignan po natin ng isang tao sa kanyang trabaho, sa kanyang estado sa buhay, magkano nasa bank account niya. Hindi po natin nakikita kung gaano po kagaling ang isang tao. Parati po natin tinitingnan yung physical, kung ano po yung glitter na nakikita natin sa kanya. Bakit hindi natin tingnan kung ano yung nasa loob? At bigyan natin ng venue. Ito sa paraan ng libro. So, wala pong competition yan. Mas maganda, mas madami. Para mas madaming mga mambabasa ang magkaroon ng enlightenment sa pamamaraan ng pagsusulat ng mga artiko. Ikaw ba ay naniniwala sa aking sinimulan na kaparaanan na kung mayroon tinatawag na baby boomers, kung mayroon tinatawag na Generation X, sinimulan ko ang katawagang OFW Generation Unique. Ikaw ba'y naniniwala na kasama ka doon sa aking inilunsad na OFW Generation Unique? Oh yes, opo. Isa kong privilege maging magkaroon ng identidad na gano'n. Kasi ang kaisipan natin ay hindi lang nakakonfine sa bansa natin eh. May tendency kasi ang karamihan ng mga Pilipino, just because sa Pilipinas sila, nakikita nila, ang ganda ng Pilipinas, wala silang nakikitang mali. Pero once sa lumabas ka ng bansa, isipin mo, bakit itong bansa ito ganito? Mas magaling pa ang Pilipino dyan eh. Diba? Diba? Ang Pilipinas, ang daming natural resources, ang ganda ng bansa namin, nasisipag ng ibang Pilipino, yung mga abilidad ng Pilipino, bakit sa bansa ka ganito? Bakit sa bansa nila ganyan? Diba? Yun ang pag-iisip ng, nagkakaroon ng unique awareness sa mga OFWs. Once na naging OFW ka, namumulat ka sa katotohanan na dapat magkaroon ng pagbabago sa sarili nating bansa. Kung ganon, ay kasama ka sa suporta ng inilunsad ko na OFW Generation Unique. Opo. At alam mo kung bakit? Sa panahon na ito, hinahangaan ko kayo ng mga manunulat. Okay? Dahil ang inyong bida ay ang mga OFW. Hindi nung katulad nung unang panahon ng mga writers, ang bida nila, kaya naipon ng tao sa Manila, kung minsan sinisisi ko yung mga unang writers eh. Alam mo kung bakit? Dahil yung mga sinusulat nila ay ang bida galing sa bukid. Pupunta ng Maynila at Paraiso, Maynila. So, yan ang topic nila noon. Okay? So, yung mga nasa bukid, akala nila dahil pinipicture ng mga writers, mga novelista, mga kwentista, mga kung ano-ano riyan, mga pelikula or whatsoever, yung bida nila ay galing sa bukid, nagpunta sa Maynila at umunlad. Wala ako nakita na istorya na galing sa Maynila na nagpunta sa bukid at umunlad. Kaya nabaliktad, naipon ang tao ngayon sa Metro Manila. Ngayon, kaya ako tinawag na OFW Generation Unique dahil kayo, nakikita ko, nababasa ko dito sa Facebook na
dito ay inilalarawan natin ang kalagayan ng OFW na sa kabila ng kahirapan, pagod, homesick, lamsick, at anuman ang nararamdaman nila, luha, gabi-gabi, ay naroon pa rin ang ekonomiya na ibinibigay nila na lakas ng bansang Pilipinas. So, ngayon, ay dapat huwag sabihin ng mga politiko na makabago tayong bayani. Dahil kasabihan dyan, ang mga OFW makabagong bayani. Paano na yung makalumang bayani, yung mga si Rizal, di naging makaluma na, yung mga magsasaka, di makalumang bayani na. Kaya ang tawag ko sa mga OFW ay hindi mga makabagong bayani, kundi we belong to the OFW Generation Unique. Dahil 8 milyon tayo nasa labas, isipin ninyo, saan bansa ka makakita ng ganyan? At itong 8 milyon na ito ay nagbibigay ng kalakasan na ekonomiya ng bansang Pilipinas. In-export tayo na produkto. Produkto tayo In-export tayo, tinatakan tayo, ang tatak nating brand ay OFW. Yan ang kalagayan natin mga kapilipino. Kaya we have to take the opportunity na tayo ay kabilang sa Generation Unique ng Pilipinas na kung tawagin ay OFW Generation Unique. Baka meron pa tayong hindi nasaklaw na paksain. Nasa yung pagkakataon, Mike, para buksan. Ang ano ko lang po ang panawagan ko lang sa ating mga kababayan OFWs, yun nga po, supportahan natin ng isa't isa. Yung mga talento, huwag niyo pong iisipin na, ay, ganito lang ako. Wala akong lang. Basta alam niyo po, may kakayanan kayo na gamitin ang inyong talento, ang bigay ng Diyos sa inyong katalinuhan. Gamitin po natin ito. Nakita niyo naman po na nagkaroon tayo ng libro, nagkaroon po ako ng negosyo, sa paggamit po ng mga oras na hindi na sa tingin ko po ay dapat pong gamitin sa tamang paraan. Ayun po, all in God's time and all in God's will, nagamit ko ito upang isustain po ang aking kabuhayan at ang aking God-given talent. Yung po, pangkilikin po natin ng mga libro ng mga OFWs at ang the files ko po ay nasa Amazon.com. Mike Cortez po, hindi po Mike po, pangalan lalaki, pero babae. Ayun po, saka ang aking pong negosyo ay nasa www.newmediaph.com. Ayun, nag-plug na ako, sir. Ito ating himpila, ito ay para sa ating lahat. Ako nagagalak dahil nagkausap tayo, naipaabot ang dapat na ipaabot mong mensahe at pagkain-kaisipan sa ating mga ka-OFW at magsilbi kang isang magandang halimbawa at hagdanan para man din ay to step on top of where they are. Kaya ako nagagalak sa iyong mga ibinahagi na pagkain-kaisipan. At para sa iyong panghuling pananalita, ang iyong pansamantalang pamamaalam dahil there will be another time na magkukwentuhan ulit tayo tungkol doon sa resulta ng iyong libro. Ang iyong pansamantalang pamamaalam sa ating mga 72 viewers sa 72 countries. Go ahead. Sa ating mga kababayan sa buong mundo, magpakayabong po kayo, gamitin po natin ang ating mga biyaya sa tamang paraan, huwag po tayo magpapadala sa silaw. Hindi po kasi nadadala pag tayo kinuha ng Diyos. Gamitin po natin ito para makapagsilbi sa kanyang pangalan, ang inyong talento, ang inyong katalinuhan. Gamitin po natin ito para ipagyabong ang ating mga sarili, ang ating pamilya, at ang ating bansa. Ang pagiging OFW po ay sa panandalian lamang. Babalik at babalik po tayo sa ating bayan at hindi man tayo makabalik sa ating bayan, ang puso po natin ay Pilipino pa din. Kaya huwag po natin kalilimutan na ang ating bansa ay kailangan tayo. Parati po natin padalahin ang ating God-given talents at ang ating katalinuhan. Lang po, mabuhay kayo! Mga kapilipino, inyo po napakinggan, napanood ang ating direktamente pag-ugnay mula sa Los Angeles, California hanggang sa kinaroroonan ni Mike Cortez sa Maynila.
Ang mga pagkain-kaisipan nakatas natin mula sa author, mula sa public service woman, at mga pagkain-kaisipan mula kay Mike Cortez. Ang inyong lingkod, kagapay sa hirap at ginhawa, nag-iiwan ng pagkain-kaisipan ng utang na loob ay hindi dapat nabayaran sa halip ito ay pasa. Ang inyong Kuya Manny Calvido po, salamat at mabuhay. Operation Blue